Okay, from guys, part 2 na to ng ating random question. So, ito ay from YouTube channel natin. So, ang tanong niya is, nag-visa appearance na sila ngayong last January 16. Nag-track na din daw sila, tapos under process ang papers nila sa visa or sa ministry. Ilang weeks daw ang approval. So, direct hire daw sila, compliance naman daw sila lahat ng kanilang mga documents. Waiting na lang sa visa stamping or ang visa approval. Pero ang sabi ni employer, expect niya daw na makapag-flight sila ng second week ng February. So, mabilis daw ba kaya ma-approve? So guys, malaki ang impact nito kung makikipagtulungan ng inyong employer. So, bakit ko nasabi? Once na sa employer nyo kasi dito sa Czech Republic, for example, direct hire kayo. Once na itong si employer dito sa Czech Republic is pinapalo up kayo sa ministry, is madali po siyang maaaprobahan. Minsan, isang buwan na mahigit, aprobado na po ang inyong mga papel ng visa. Approved na agad siya. So, after kasi ng visa niyan, magpipidos na kayo and then meron na kayong visa flight. So, nakadepende po yan sa inyong employer kung mamadaliin nila. So, dahil sinabi naman nila sa inyo na second week ng February, ina-expect nila kayo. So, i-expect nyo din sa kanila na nagpa-follow up sila. So, if ever na hindi agad kayo maaprobahan, so, meron din silang neglect doon. So, malaki din po ang impact ng mga employer kasi syempre, pag sila ay nag-direct sa ministry dito sa Czech Republic, na etong tao na to, kailangan ko na talaga, pwede nyo ba itong maaprobahan? Kasi, bigyan natin sa case na direct na, halimbawa, yung tropa ko, direct silang pumunta sa ministry. Nag-apply sila ng visa. For renewal to ng visa ha. Which is kami naman, pumunta rin kami, nauna sila sa amin. Pumunta rin kami ng ministry. Which is under kami ng Grafton. Ngayon, itong visa namin dumating na within 2 weeks. Nasa amin na yung aming visa card or TRC card namin within 2 weeks. Yung sa tropa ko, 4 months na wala pa. So, tingnan nyo lang kung ano yung scenario ng merong nagpa-follow up ng inyong visa at walang nagpa-follow up ng inyong visa at direct lang kayo. So, yun yung scenario. So, sample ko lang yun para mas maintindihan nyo. Okay, next. Hanap tayo ng mga iba pa na pwede nating question. Okay. Nag-BFS daw sila ng December 5, then nag-email sa kanila ng January 23, 2025 na visa approved na. Couple daw sila, hired 5 couple daw sila, pero hindi pa lahat dumating. So, possible talaga yun na kahit sabay-sabay kayo, hindi lahat yung darating kaagad. So, pero parating na rin yung iba doon. Ganon. Ano pong next nun? Ang next niyan is PIDOS. After ng PIDOS is flight details na. So, mabilis na yan. Basta may visa kayo, mabilis na yan kung urgent kayo, ha. Pero kung hindi kayo urgent, like sa akin dati, may visa na ako, pero August pa ako na paalis. Bakit? Kasi hindi pa po ready yung department na pupuntahan ko. So, hinintay ko pang mag-ready yung department na pupuntahan ko, kaya na-late po ako ng ganon. So, medyo matagal din. Okay, tip daw about sa departure like facts sa immigration. So, meron na po akong video niyan. Kaka-upload ko lang ngayong araw na to kaka-upload ko. Pero hindi ko alam kung makikita nyo kaagad. Pero meron na po akong video niyan. Kakagawa ko lang ng facts about sa immigration. Okay? So, next. Gaano daw kaya katagal ang approve sa DMW ang mga documents galing kay client? So, it depends po yan sa pag-uusap ni DMW or sa pag-approval ng DMW. So, hindi po natin ito masasagot kasi depende po yan sa kanila kung compliance naman si client ng mga requirements. So, mabilis lang po. Kaya, medyo matagal lang din kapag direct hire ang inyong apply. So, kung kayo Jibunde, ano ba Jibunde? DIY, do it yourself ng pag-apply. So, medyo matagal talaga siya. So, mostly talaga, lagi nyo lang i-follow up, guys. Follow up lang. Okay? Okay. Next. May posible daw ba na ma-deny ang inyong visa approval kung kayo ay may employer na? Yes.
may posible po. Anong mga possible? Kaya kayo madi-deny? Hindi compliant sa employer nyo. May problema sa employer nyo sa law, rules, and regulation dito sa Czech Republic. Or hindi nyo na-complete ang inyong mga documents. So, yun yung mga case scenario na pwede pong ma-deny ang inyong visa. Next. Nakakapag-abroad daw ba sa Czech Republic kahit may scars? So, merong mga cases na nakakapag-abroad. Depende kasi yan kung mahigpit yung employer nyo. Pero kung hindi siya mahigpit, so, yun, makakapunta kayo dito. Pero, pag mahigpit po sila kahit nandito na kayo, tapos nalaman nila na may may lung scar kayo, so possible pa rin na mapauwi kayo. So, huwag kayo masyadong kampante kapag meron po kayong lung scar. At saka, ano nga yun? Yung sa mata. Yung blurred, ano nga yun? Nalimutan ko yung tawag doon. Basta, yun, huwag kayong pakampante pag ganun. Kasi kahit nandito na kayo, meron kasi akong, yun, colorblind. Meron kasi akong ka-work before na dumating dito ng colorblind. Pagdating kasi dito, chinek ulit. So, pag-check sa kanya na colorblind siya, hinanapan siya ng ibang company. Okay? Hinanapan siya ng ibang company, pwede ang colorblind. Ngayon, kung ang senaryo walang nakita na company na pwede ang colorblind, uwi talaga siya ng Pilipinas. So far, hindi siya napauwi. Parang binigyan siya yata ng 6 months to stay. Tapos saka siya pinauwi. Parang pinabawi yung nagastos niya. Ganun. Okay. So, wala tayong magagawa doon, no? Kasi, hindi naman natin gusto na magkaroon ng lung scar. Ang kapatid ko po, sa totoo lang, is meron siyang lung scar, pero inborn kasi siya. So, lagi siyang merong certificate na nagpapatunay na ano lang talaga siya. Inborn talaga. So, hindi natin maano yung mga ganong scenario. Okay, yung about sa tax, magkano daw yung tax ko? So, ang tax ko pa dito sa Czech Republic is nasa 20% ang sinasahod ko. For example, ang sahod ko is nasa 20,000 crowns. Example lang to ha. Ang 20% ng 20,000 crowns is magkano? So, ang 10% kasi niya is 2,000, di ba? Ang 20% niya is 4,000. Tama? 4,000 crowns. So, ibig sabihin, 4,000 crowns ang aking tax every month. So, kakaltasin po yun doon sa basic, plus kakaltasin din doon ng insurance. So, magkano ang insurance? Depende po yun. Ang pinakaltas po sa akin is, I think, nasa 3,000, 4,000 crowns din. Ganun. So, makakabawi lang kayo doon sa scenario na yung basic nyo madadagdagan kapag meron kayong night differential, meron kayong overtime, meron kayong Saturday and Sunday na pasok. Kasi iba po ang bayad ng Saturday and Sunday na pasok dito sa Czech Republic. So, I'm not sure dun sa iba, pero dun sa mga company na napuntahan ko, is same sila na iba talaga ang bayad kapag Saturday and Sunday ka nag-work compared dun sa weekdays. Okay? So, doon madadagdagan ang basic mo. Tapos, kakaltasan naman siya ng tax and ng insurance. Kung minalas-malas ka pa, may bayad ka sa accommodation, so kakaltasin din yun doon. Dahil wala naman akong bayad sa accommodation, so wala akong kaltas na ganun. Okay, so yan na po. Marami na tayo na-tackle, no? Doon sa mga nagtatanong pala guys, about doon sa mga company background. So guys, ang lawak kasi ng Czech Republic. Huwag kayong magtatampo sa akin kung hindi ko masagot. Kasi may mga nagtatanong, alam niyo po ba yung ganito? Alam niyo po ba yung ganitong company? So hindi ko po yan alam. Okay? Hindi po lahat ng company is alam ko dito. Kasi ang lawak po ng Czech Republic. Parang isang ano ba siya? Isang Pilipinas? Or isang Luzon. So imagine nyo na lang na nakatira lang ako sa isang city. So, hindi po lahat yun kaya kong saklawin. Basta, ang masasabi ko sa inyo, masasabi nyo na maganda ang company kapag may job offer, maganda ang job offer. Ibig sabihin, may mga benefits kayo, free benefits, kahit hindi ganun kalaki ang inyong basic. Okay, lagyan natin to ng part 3, guys, ha?